Okay guys, mga ka-viewers natin, no? Panibagong kaalaman naman, no? At panibagong video natin. So, ituturo ko sa inyo kung anong mga pangalan ng mga tools na ito at saan ito gagamitin ng ating mga sasakyan, no? Lalo na yung mga ka-viewers natin. At least alam nyo rin, no? Kung saan ito gagamitin. Lalo na yung mga kapwa ko na mga mekaniko na meron pang mga tools na hindi nila alam, no? Na dapat pa lang kailangan gamitin, no? Ng ating mga sasakyan. Tayo po ay magpapasimula. Pero wag mo nang kalimutan mag-likes, mag-share, no? This is Kamikan 13 Vlogs. So, sana naman, no? I-share nyo rin. So, ito ay ituturo ko sa inyo na marami kasi ito eh. Ang brand na ito ay Ingo brand, no? Ang model mga screw. So sa screw natin napakaraming uri yan, no? So una, itong tinatawag natin o sa ating common name ay tinatawag natin na star screw, no? Ang tunay nito ay napangalan ay Phillips screw. So ito. So ito yung malaki na Phillips screw natin or star screw, yung kadalasan na tawag sa atin, no? Tapos ano ba yung kaibahan ng Phillips screw at sa standard, no? Yung standard, ito yung hugis niya na flat yung dulo niya, ito. Tinatawag natin na flat screw, no? Or standard, no? Ang tawag nito. So, marami to, isang seat kasi to. Mula sa pinakamaliit hanggang sa malaki, no? Ilang piraso ba ito? 10 sa isang seat, no? At ito po ay nabili ko sa online lang, no? Mas nakakamura tayo sa online kumpara kung dito na dating bibilihin. So ngayon, tapos na to, no? Lahat ng mga uri ng bolt na ang dulo niya ay parang Phillips screw or standard, ito yung gagamitin natin na pananggal, no? Sige, next. Yung kasunod natin, mga ka-viewers, no? Yung mga ka-riders natin, kahit hindi kayo mekaniko at dapat meron din kayong ganito na mga uri ng tools na kahit basic lang, no? Meron kayong magagamit kung sakali man na magkaroon ng problema along the way. Stop sana. Okay, so kahit pa paano, no? Meron din kayong basic tools. Ito ay napaka-importante lalo na sa mga long rides natin, no? Na medyo malayo tayo sa kabiyasan o malayo sa mga shops na kailangan nating makumpuni kung mayroong mga agarang nasira ng ating mga motor na kayang-kaya lang. So, ito ay tinatawag na hand-top drive, no? Ano ba yung kaibahan ng Phillips screw, standard screw? This one, no? Okay. Pag ito, ang gagamitin mo, so ibig sabihin, yung mga matitigas na hindi kaya nito, so kailangan mo rin na pukpukin yung pinaka-head niya o pinaka-ulo, no? Para lang matanggal. Pero, habang pinupukpuk mo ito, iikot mo rin, no? Iniikot mo rin to para sumabay siya na mapihit yung sabay ikot, no? Matatanggal din yan, no? Meron din itong parang pinaka-holder niya. Ayan, no? May hila yan, eh. Na pwede mo rin ikabit doon sa handle ng sakit natin. Ito yung mga special tools na ating gagamitin. Pero nabili ko to sa online lang. No, mura lang din to. Nasa 500 plus lang. Pero isang set na. 13 pieces ito. Kung makikita ninyo. Okay. So ngayon, meron tayong
itong dalawang uri na kung titingnan nyo is parang tubo. No? So ito yung pananggal ng ating valve lock. Ito yung valve lock. Alam niyo yung ating mga sasakyan, may barbula yan eh. No? Ito yung gamit natin para matanggal yung barbula o yung valve spring mula dun sa pagkakabit. No? Tapos, pag natanggal natin yan, kunyari, ibabalik na natin, ikakabit, tapos na natin may ayos. Ito yung gagamitin natin. Itong pinakagitna niya, ito yung magdidiin ng valve lock. Pag sabihin natin valve lock, yung maglalak ng kanyang barbula dun sa itaas. No, ito yung gagamitin natin. O, di ba? So, ang tawag nito is valve spring remover or valve spring installer, no? Isang seat na yan, no? Pananggal at saka pang kabit. Ito. Tapos, meron din tayong pananggal ng oil seal ng ating motorcycle, no? Lalo na yung mga, ang tawag nito? Sa telescopic na mga oil seal. Ito yung gagamitin natin, pananggal, no? Pangtanggal to. Pasok mo lang to sa gitna, sa butas, tapos, ito ay i-ano natin, i-move lang natin ng kunti dito hanggang sa kaya niyang mahawakan yung oil seal natin, no? Ito yung pananggal. Tapos, tanggalin natin. Oil seal remover ang tawag nito. Okay. So, meron din tayong tinatawag na chin cutter. No? Sa mga ka-riders natin, mga ka-viewers natin, na pag nagpapalit kayo ng kadina, lalo pa kung medyo mataas yung kadina nyo o maigsi kaysa original na kinakabit ninyo, ito yung gagamitin natin, no? Para hindi na tayo magpupukpok na hahanap tayo ng tawag nito, concrete nails, no? O minsan kasama yung ating daliri, no? Na matamaan. So ito yung gagamitin natin na pangputol ng kadina at saka pang dugtong. No? Napakasimple lang, no? Trabaho natin na para mas ligtas, no? Hindi tayo magka-aksidente. Kaya ang tawag nito ay chin cutter o pangputol ng kadina. Okay. So meron tayong tinatawag na splicer, wire splicer na tools, no? Ang gagamitin natin ito. Ibig sabihin, pang-splice ng ating mga wiring. Kunyari, magbabalat ka ng wiring kasi may dulugtungan ka. Ito yung gagamitin natin. At the same time, no, pang-crimpin na rin to. Halimbawa, magkakabit ka ng mga terminal sa ating wire. Ito yung gagamitin natin, pang-crimpin. Meron tayong mga crimpin na para dun sa mga sakit. Ang tawag nito ay crimpin, no? Crimpin tools sa ating wiring. Ito ay tinatawag na snap ring plier, external at saka internal. No, ibig sabihin, no, yung mga tinatawag, yung madalas na tinatawag na circlip, ang tawag niyan ay snap ring lock, no? Madalas kasi yan na marinig natin sa mga shop, no? Circlip ang tawag nila, no? Pero yung pinaka-correct na pangalan niyan ay snap ring lock. That's why ang tawag dito ay snap ring plier, no? Internal at saka external. Ibig sabihin, pag nasa loob yung lock, no, ang gagamitin natin ay ito. Kaya nga tinatawag na external. Pag nasa labas, no, ito yung gagamitin natin na pananggal. Okay, so now let's move to ito, no, yung bearing remover natin. Ito bagong dating to. Sa mga hindi alam, dahil ang Pinoy kasi tawag nila, mautak, sabi nga nila. So minsan kasi hindi natin na alam na mayroon parang pananggal ng bearing na mas dali na pananggal. Yung mga internal bearings natin, ito yung gagamitin natin na pananggal. Ang tawag nito ay bearing remover, no? Pero hindi pwedeng matanggal na yung mga bearing na nasa labas. Kunyari,
nakakabit sa, kunyari, itong shaft na to, tapos nakakabit yung bearing dyan, no? Hindi siya pwede. Kasi, ipapasok mo to sa gitna ng bearing kasi ito. Kaya kaya tanggalin yung mga bearing na maiwan doon sa block natin, talagang may pasok mo ito, no? Walang harang doon sa butas ng bearing kasi ito yung dito mo yan ikakabit. No? So, tawag niyan ay bearing remover. Yan. Okay. At meron din tayong tinatawag na bushing remover ng ating swing arm ng ating mga motor, no? Minsan kasi nahihirapan tayo kung paano tanggalin, no? Ito. No, swing arm remover. Yung mga lahat ng mga bushing ng ating motor sa swing arm lang, no? Ito yung pananggal niya. So, ang tawag nito ay bushing remover. Okay. So, dako tayo sa ano. Itong klase na to ay pananggal ng flywheel ng ating TMX 155. Yung tinatawag natin na flywheel puller, no? Ito. So, ito yung mga special tools na kailangan natin na dapat meron tayo, lalo na yung mga kapwa mekaniko natin, no? Napakahirap tanggalin yung mga flywheel na yan, wala tayong puller, no? So, napaka-importante ito. Okay. Ito, punta naman tayo dito, no? Ito ay tinatawag na timing gear remover. Alam nyo yung crankshaft ng ating mga motorcycle, di ba? May maliit na timing gear yan, nandun sa crankshaft. So, kung magpapalit ka, ito yung gagamitin natin. Ito yan, no? So, papasok natin to doon sa timing gear, no? Tapos, ito yung puller natin, no? Ito. So, pipihitin mo lang to, no? O ikutin mo rin hanggang sa madiin, no? Mahila yung timing gear. So, ito yung gamit natin, no? So, ang brand nito ay, lahat naman ito na mga tools na aking binili ay Soundline, no? Flyman brand ang madalas na aking binibili kasi na magandang klase din ng mga tools. Maganda yung quality at saka mura lang din. Okay, ito yung sa castle, no? Castle nut remover. Lalo na sa mga yung mga China Motors, TMX 155. Basta lahat ng mga yan, no? Ito yung pananggal natin sa clutch lining, yung tinatawag natin na castle nut. Ito yung pangtanggal natin. O sa oil pump, ito yung pangkabit natin o pananggal din. O ito. Kaya sa isang tools lang, dalawa na yung maaaring magamitan nito, no? Sa castle, sa clutch lining, at saka sa oil pump. Okay. So punta tayo naman dito sa isang special tools na naman, no? Flywheel puller ulit. Pero ito ay pang XRM 125 at saka tawag nito wave na 110, no? Ito pang tanggal nito. Ganon din ito pang XRM 110. Hindi kasi pareha yung sa 125 na XRM at saka sa 110. So magkaiba yung sukat nila. Kung titingnan nyo yung diameter, medyo malaki kunti ito kumpara nito, no? So, lahat yan ay pang pananggal ng flywheel. Ito, pareha lang din, no? Dalawa lang yan bago. So, at least, kahit pa paano, meron kayong nalalaman ng ating mga tools, no? Ito ay, ito lang yung muna na ipakita ko sa inyo. Napakaraming uri ng tools at marami rin sa akin dyan, pero ito yung pinaka-importante, lalo na sa mga internal parts ng ating motorcycle. Okay, hanggang dyan lang ang ating video. At least meron kayong nakakuhang topic, no? Nagtatapos na rin ang ating video.